Welcome po sa ating press conference ngayong umaga. Nagpatawag po ng press conference ang grupo po ng Kappa Community Ministry International Incorporated at ang mga member nito upang manawagan sa ating pong pamahalaan at sa ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Upang malaman ang mga hinalain ng mga members sa kalagayan po ditong nagdaan na nagkaroon po ng pandemic. Isang taon na po o mag-iisang taon na sarado po ang Kappa Community Ministry International Incorporated at ramdam po ng mga member ang hirap lalo na nagkaroon ngayon ng virus na coronavirus o COVID-19. Narito sa ating harapan ang mga representative, mga core pastor upang magsalita patungkol sa panawagan sa ating pamahalaan at sa Presidente. At ating pong papatiin ngayong umaga ang mga pastors na nandito sa ating harapan. Good morning, pastors, at welcome po, at go ahead, bati po kayo sa ating mga viewers ngayon. At bago po lahat, welcome natin ating mga video partners. Maraming salamat sa inyong pagdating. Yung sa mga hindi po nakarating ay alam namin, nag-chat po kayo para sa malayang pamamayan upang kunin ang pahayag ng ating mga press conference ngayong umaga. Go ahead, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kaibigan nating press na kasama natin ngayong umaga. At sa lahat po ng ating mga balik, especially sa ating pong mahal na Pangulo, ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po kami ngayon sa lugar na ito, kasama mga pastor, bilang mga tagapagsalita po ng mga membro po ng Kappa Community Ministry na kami po ay narito upang makiusap na manawagan sa ating mahal na Pangulo sa katong panahon ng COVID po ay pahintulutan niyo pong mabuksan muli yung ating mga business and account po ng Kappa para po kami mga membro ay muli pong matulungan nito. So, salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga mahal na mga tagapagpahayag. Lalo na po sa ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong. Kami po ay mga membro. Kami po ay mga membro ng Kappa at the same time mga pastor din po ng Kappa Ministry. Ay nananawagan at nagmamakaawa na ito pong ating pong pinagdaanan ngayon na COVID-19 pandemic ay lalong nakaramdam ang mga membro ng Kappa ng kahirapan sa pinansyal na pangailangan. So kaya kami ay nandito ngayon, minamahal po naming Tatay Digong, ay nagmamakaawa po kami sa inyo pong mahabaging puso. Ganito ang puso na pahintulutan po ninyo ang Kappa Community Ministry na i-unfreeze po ang mga asset ng Kappa para magamit po ng 5 milyong membro ng Kappa at pahintulutan po ninyo na makapag-operate ang mga negosyo ng Kappa upang hindi lamang po ang 5 milyong membro ng Kappa, kundi ang bawat mamamayang Pilipino ay matulungan sa sitwasyon po natin ngayon sa ating pinagdaanang pagsubok sa COVID-19 na pandemic po. At umaasa po kami na marinig po ninyo ang aming pong mga hinaing, ang aming pong mga karaingan po, minamahal po naming Presidente.
Marami pong salamat. Isang mapagpalang pagbati po sa ating minamahal na Pangulo. Kami po sa Kappa Community Ministry ay nagpaparating po sa inyo ng aming panawagan na sa panahong ito po ay kailangan po natin kami po ay inyong katuwang dito sa Kappa Ministry. Kami po mga lingkod ng Diyos ay patuloy pong dumadalangin na sana po ay mapagbigyan kami sa aming kahilingan na muling ibalik po ang ministry ng Kappa sapagkat ang hangad po namin ay makatulong lalo na sa panahon ito ng pandemic, ang COVID-19, sapagkat marami po sa ating mga kababayan. Ang Kappa po ay meron pong humigit kumulang 5 milyon na membro na sa panahon ito po ay apektado rin. Kaya kami po dito sa Kappa Community Ministry ay lumalapit po sa inyo, mahal na Pangulo, upang inyo pong panitulutan na makabalik ang ministry ito. Nahangat po ng aming founder ay tumulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga membro na sumusubaybay ngayon, sa lahat po ng ating nasa media, kami po ay bumabati sa inyo. Pastor Ray Pablo po mula sa Taytay Province. Alright, nanayan natin si Pastor Joey Argate. Pastor Joey, ano na po ba ang kalalagayan ng mga membro ng Kappa ngayon? Dati po, nung ang Kappa ay nag-ooperate pa, hindi pa po napapasara, napakasaya ho ng buhay ng lahat ng mga membro. Wala hong membro na nagugutom. Lahat po ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa ating Panginoon. So, maginhawa po ang buhay. Pero dumating po nung ito po nga ay ipinasara, ay nag-umpisa na po na yung dating masayang buhay ng mga 5 milyong membro ng itong Kappa, kami po ay nakaranas ng hirap. Lalo na po ngayon na nagkaroon ng pandemic. At nagkakausap-usap na po kami minsan, sinasabi namin kung hindi nasarang Kappa, malamang po itong panahon ng pandemic, malaki rin po ang tulong ng Kappa talaga. Dahil sa panahon po ng hindi pa sarang Kappa sa buhay po namin noon, ang dami po namin mga natulungan. Kami po lahat ay talagang nakaranas ng ginhawa sa buhay, na talagang dating mababang uri ng buhay, inangat po ang buhay namin dito po sa ministry nito. Kaya po kami ngayon ay nakikiusap dahil gusto natin maibalik po yung dating magandang buhay na yun na naitulong sa amin ng Kappa. Kaya po, alam po namin ang puso ng ating mahal na Pangulo na siya po ay para sa may hirap. Kaya po kami hindi nagkaalintanang lumapit sa Kanya na humingi ng tulong, na bisa po po'y pahintulutan niyo po na umangat muli ang buhay namin sa pagpapahintulot po muli na mag-operate ang Kappa Ministry na makakatulong hindi lang po sa mga member, kundi maging sa iba pang mga tao na talaga pong gusto po na matulungan ng ministry nito. Alright. Si Pastor Rally Umaga, Pastor, ano naman po ang nakikita niyo sa mga member na dapat ay manumbalik? Kasi talagang alam naman natin yung pandemic, malaking epekto yan. Ano po yung nakikita niyo na dapat manumbalik sa mga member? Ang nakikita ko po sa mga hinaing, halos po ay araw-araw po ay nagmamakawa unang-una sa Diyos, nananalangin sa Diyos, at pinapanalangin din po kayo ng lahat ng membro ng Kappa, mahal na Presidente, na ang nakikita po namin ay maibalik ang Kappa Ministry o operasyon ng Kappa at ma-unfreeze po yung mga naka-freeze na account po ng lahat ng asset dahil sa loob po ng 6 na taon, yung mga nakaranas po ng pagtulong ng Diyos pamamagitan po ng Kappa, talagang ang panalangin nila ay nawa o hindi ito matitigil, hindi ito mahinto o hindi ito magsasarado. Pero dumating yung time na nakasarado ito, so ngayong nasarado na ay talagang umiiyak sila sa Panginoon at pag makaawa sa Panginoon na hipuin ang puso po ninyo
ng Panginoon, minamahal po namin Tatay Digong, na pahintulutan po ninyo na ma-unfreeze po yung naka-freeze na account ng ASDEL. Napakalaki pong tulong ang mga naka-freeze na asset na yan sa mga 5 milyong membro ng KAPA. So araw-araw po sila'y umiiyak, sila'y nagmamakaawa na pahintulutan maging ang ministry ng KAPA, ang mga negosyo ng KAPA na mag-operate ulit para kung paano po nilang naranasan sa loob ng 6 na taon yung kainaman, kaigihan sa pangailangan espiritual. Kasi nga ang KAPA ay community ministry, isang relihiyon na nagtuturo po ito ng salita ng Panginoon ayon doon sa Gawa chapter 2, verse 43 hanggang 45, Gawa chapter 4, verse 32 hanggang sa 35, na yan po yung batayan ng KAPA, ang salita po ng Diyos, kahit isa po itong relihiyon na tumutulong sa mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Kaya minamahal po namin, Presidente, maawa po kayo sa inyo pong mga mamamayan na nananalangin sa Panginoon na ma-unpress ang naka-press na mga asset ng KAPA at magpatuloy ang lahat ng negosyo ng KAPA at saka ang ministry ng KAPA. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Pastor Rani Umanda. At si Pastor Ray Pablo naman. Pastor, ano naman po ang stand ni Pastor Joel Apolinario sa nangyayari ngayon sa mga member ng KAPA, especially nagkaroon ng pandemic COVID-19? Ang ating minamahal na founder ay patuloy po talagang nagnanais, no? Ang kanyang puso ay matulungan ang mga membro ng KAPA. Sapagkat ang puso po niya ay talagang kung gusto niya pong maibalik ang ministeryo upang sa gayon magpatuloy po yung pagtulong ng ating founder, Pastor Joel Apolinario, sa mga membro nito at sa mga hindi rin membro. Alam natin na ang ating founder, ang kanyang puso ay maiahon ang mga mahihirap o ang Pilipino sa kahirapan, sapagkat ang kahirapan nga po ang talagang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya ang kanyang layunin ay maibalik ito, lalo na sa panahon ito ng meron tayong hinaharap na cases, itong COVID-19. Kaya nawa ang panawagan namin, no, panawagan natin lahat bilang mga membro, ay maibalik ang ministeryo nito upang sa gayon may pagpatuloy niya ang kanyang naising matulungan o makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yun po ang laman at naisin ng ating minamahal na founder, Pastor Joel Apolinario. At kami pong lahat ng mga membro nito ay makatulong din sa panahon nito. Yun lang. Maraming salamat Pastor Ray Pablo. Binat at maya ay susubukan natin mag-usap sa linya ang founder ng KAPA Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario. Habang nire-ready lang natin technical team. So, habang wala pa, kung may mga tanong ang ating mga video partners, ay ready pong sumagot ang ating pong mga pastor na isa. Philippine Media Television. My name is Colonel Mendoza. And my question is directed to Pastor Randy. Ilang taon na po kayong member ng KAPA Ministry? At doon sa inyo namang Church ng God's Grace Generation Jesus Christ Church Incorporated. Kasi ang nire-represent po rin dito sa inyong name tag, yung God's Grace Generation. For the information of the public, no? Kaliwanan po ninyo na ang itinigam, ang KAPA Ministry ay church over churches. O gusto sabihin natin ay non-sectarian, welcome lahat. Paano ho kayo naiingat nyo, no? Na kayo isang pastor ng God's Grace, isumama pa kayo dyan sa ministry worldwide na pinangangasiwaan ni Pastor Joel A. Apolinario. So, ang inyo pong itinatanong ay kung ilang taon na ako dito sa KAPA.
bago ko po sabihin, ako po halos mag-30 taon na po sa ministry ng God's Grace Generation Jesus Christ Church. So sa 30 taon ng pagpapastor po sa God's Grace Generation Jesus Christ Church ay dumanas po ang church ng talagang napakalaking pangailangan lalo na sa mga membro pagdating sa pinansyal na pangailangan. So napakalaking tulong ang kapa sa God's Generation Jesus Christ Church, lalo-lalo na sa mga membro ng God's Generation Jesus Christ Church. Na dati po ang God's Generation Jesus Christ Church ay isang maliit lang po, pero ngayon ay unti-unting lumaki at dati wala po siyang aircon, pero ngayon nagka-aircon sa tulong po ng APA Community Ministry. So, ako po ay mahigit na po 3 taon sa APA na isa rin pong pastor ang nag-imbita sa akin dahil nga ang APA Community Ministry ay tumutulong sa spiritual, tumutulong sa financial at maging sa material. Kaya marami pong salamat. Yun po ang aking pong maipahayag sa aking pagpapastor po sa God's Grace Jesus Christ Church. Thank you, Pastor Randy Bandat. At nasa linya na po natin ang ating pong founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolario. Hello? Hello po, Pastor. Hello? Hello. Hello po, Pastor? Pastor Joel? Hello. Hello. Hello po, Pastor Joel? Narinig po? Hello, Pastor? Hello. Yan, Pastor. Malinaw po. Narinig po ngayon dito. Narinig niyo po ako, Pastor? At habang nagkakaproblema sa linya, natawag ulit. Nakukontakin ulit natin si Pastor Joel Apolario upang magbigay ng pahayag. At kung sino pa po ang mga video partners natin na merong katanungan, ganito po kayo. Magandang umaga po. Ako po si Michael Rogas sa Radyo Pilipinas, PTV4. Under po ng Presidential Communication Operations Office, Secretary Papa Nadala. Nais naman po namin malaman, ano na po ba ang estado ngayon ng APA Ministry pagdating po sa usapin ng legal na problema po na ating pong kinakaharap ngayon. Sa ngayon po, mayroon po legal team ang APA Community Ministry. Meron po tayong law firm na nag-aarapat na gawin para maging kung naman ay legal talaga at meron lang tayong meron lang tayong naayos pa